Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po. Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa mga ka-coffee natin na nakikinig. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Nakita nyo na ba to? Siya po si dating DILG Secretary Bonoan. At ang sabi ng Ombudsman, posible daw po nilang i-drop si Bonoan bilang state witness. Headline ng Philippine Star, no, Ombudsman may drop Bonoan as state witness. Bakit? Nauntog ba ang Ombudsman dito? Okay. Magandang development ito sa totoo lang. Kasi, number one, si Bonoan noon, kasi nag-imbestiga na ang ICI yung Independent Commission for Infrastructure, nag-imbestiga sila. And even yung Blue Ribbon Committee, nag-imbestiga sila. Never nagbanggit si Bonoan kay Romualdez, kay Martin Romualdez, na isa sa mastermind, na isa sa may kapakanan dito sa flood control scams. Never niyang binanggit yan. Tapos, all of a sudden, ha, sa madaling sabi, biglaan, mag-aanunsyo itong ombudsman, sila Boying Rimulya, na tila pinalalabas nila na si Bonoan ay magtuturo at ituturo si Romualdez. And in exchange, ang understanding natin dyan, gagawin siyang state witness. Ano po ba ang ibig sabihin kapag ikaw ay naging state witness na? Mapapalaya ka. May kaso ka, posibleng mabura. Diba? In short, sige ha, magturo ka, gagawin ka naming state witness. In short, kahit isa ka sa mastermind o kahit isa ka sa main perpetrator dyan, posible kang mapawalang sala basta magturo ka lang. Diba? Unfair yun. Unfair yun. Paano kung invento lang yung mga tinuro-turo niya para lang mapasok siya sa state witness, para lang ma-absuelto yung kanyang sarili? Ang Pilipino, typically hindi lang naman Pilipino, kahit ibang lahi, no? Pag ikaw ay na-corner, at some point, ililigtas mo ang sarili mo. Paano kung ganyan yung gawin ni Bonoan? Iligtas niya ang kanyang sarili in exchange of pagtuturo ng mga hindi naman dapat ituro. Okay lang kung magsasabi siya ng totoo Ang problema kung hindi. Di ba? Kung totoo yung ituturo niya, walang problema. Ang problema nga, paano nga kung hindi yung ituro niya? Sige, basahin natin tong balita na to. Major development ito, ha? Major realization ito sa side ng ombudsman. Anong nangyari? Buti na lang nagkaroon ng assessment. Kasi, noon ko pa rin ito sinasabi, sige, ipapasok mo si Bonoan sa state witness. Obvious naman, si Bonoan hindi siya least guilty. Diba? Posible pa nga one of the masterminds yan. Remember, DILG yan. Sila yung nagbibidding, sa kanila ini-issue yung pera, sila yung nagbabayad, etc. And number two, walang restitution na naganap. Walang pagsasauli ng pera na naganap. Si Lacson mismo nagsasabi billions of pesos. Base sa salaysay ng mga dating opisyal ng DPWH, bilyones po ang nakuha ni Bonoan, pero bakit walang restitution? Bakit walang pagsasauli ng pera sa kaban ng bayan? Makikita ba natin ang sincerity dyan kung hindi siya nagsauli ng pera? Di ba? State witness ka Tapos di mo isasauli yung pera ninakaw mo. Ganun na lang yon. Burahin nyo yung kaso sa akin pero yung yaman na ninakaw ko hindi ko ibabalik. Di ba? Hindi pwede yun. Sobrang unfair niyan. Sila Alcantara nga nagsauli ng pera Di ba? Sila Henry Alcantara, yung iba pang opisyal ng DPWH, nagsauli sila ng pera. Tapos ikaw hindi ka magsasauli. Walang restitution. Porket sinabi ni Marcoleta na hindi kailangan ng restitution. Sobrang unfair niyan. Ombudsman Rimulya said his office is evaluating whether to pursue the motion to discharge Bonoan from the flood control charges as investigators remain dissatisfied with his disclosures. Dalawang bagay nakikita ko dito. Number one, mayroong hindi nagugustuhan itong investigador ng NBI kaya siya tatanggalin. Malinaw naman Hindi sila kontento sa disclosures. Sa pag-amin ba? Baka mayroong pangalan na gustong marinig itong ombudsman, yung kanilang mga investigador, may gusto silang marinig na pangalan na banggitin ni Bonoan na hindi mabanggit ni Bonoan. At sa tingin ko nga dyan, si Romualdez yan Pinipilit ng ombudsman na banggitin ni Bonoan, magkatunog pa ang pangalan ni Romualdez. Paano nga kung walang ebidensya? Paano tatayo yan? Feeling ko lang yan assessment ko lang yan At hindi binabanggit ni Bonoan si Romualdez. Paano kung wala nga?
Okay, at tatanggalin na lang siya sa Witness Protection Program. Oy, Ombudsman, nangyari sa inyo? The Office of the Ombudsman may abandon its bid to discharge former Public Works Secretary Manuel Bunuan as state witness before the Sandigan Bayan, warning that he will remain a co-accused if he continues to provide what Ombudsman Jesus Crispin Remulla described as half-baked testimony. Hindi all out, half-baked testimony. With reservations, sa madaling sabi, no? Disclosures with reservations. Ang alam ko, for example, 100 yung nalalaman ko, pag sinabi mong half-baked, 50 lang ang sasabihin ko. In short, yung another 50, itatago ko o kukubli ko. At a press briefing, Remulla said his office is evaluating whether to pursue the motion to discharge Bunuan from the flood control damage charges as investigators remain dissatisfied with the disclosures. Sabi niya, and I quote, "We are studying that because I already gave instructions, I want him to be forthcoming about everything." Gusto ko siya maging prangka, gusto ko siya maging direkta sa lahat-lahat ng bagay. Ganun yun, ha? I want him to be forthcoming about everything and provide complete information. No reservations, ha? Complete information. He shouldn't hold back any information, especially regarding restitution. It has to be clear and we are evaluating it now, Remulla told reporters. Ito na nga yung malaking bagay dyan, malaking tanong dyan, sa usapin ng restitution. Paano niya isasauli yung pera na nawaldas na? Paano niya isasauli yung pera na naipasa na sa ibang mga kamag-anak? Sa asawa o sa... Di ba? Alam niyo na yun. Paano niya isasauli yan? Definitely, magkukubli talaga siya pagdating sa usapin ng pera. For example, si Lacson lang for instance, no? Sinabi ni Lacson, 1 million, ha? Sa isang testimonya lang ito, ha? 1 billion pesos, not 1 million. 1 billion pesos allegedly ang napunta kay Bunuan. Siyempre si Bunuan, yung 1 billion na yan, di niya naman susaluhin yan. Magiging generous siya sa kamag-anak. Magiging generous siya sa asawa o kung sino man o sa anak niya. Definitely, hindi niya ipapangalan sa kanya. Bibili yan ng properties, bibili ng bahay yan, bibili ng cryptocurrency yan, bibili ng stocks or whatsoever, no? Kasi kailangan niya itago yung billion na yan. Definitely, hindi niya ipapangalan sa sarili niya. Now, sa restitution, sa pagsasauli ng pera, paano niya isasauli yung pera na hindi niya nahawak? Hindi naman pwede sabihin, nabigay ko na yung yung 500 million sa kay Juan de la Cruz Very close sa kanya si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz ba, willing ba isauli ang pera na paano kung nagastos na rin yan? Nailipat na rin kung saan-saan yan. Doon sila nagkakaproblema. Kung hindi pala sincere si Bunuan, kung nag-hold back pala siya ng information, si Boying Remulla na mismo nagsasabi, o baka peke rin, baka sinungaling din yung mga testimonya niya o sasabihin niya against Romualdez. Diba? Very clear po yan. The anti-graft court or the anti-graft chief gave Bunuan an ultimatum to fully cooperate or face trial alongside former House Speaker Martin Romualdez and the other accused, including Senator Jinggoy Estrada. Okay. Maganda nga yan Maganda yan. Kasi actually marami nga nagalit yan. Nagagawin mong state witness si Bunuan Hayaan mo siyang humarap sa hearing. Hayaan mo siyang humarap sa kanyang kaso. Dahil unang-una, hindi naman siya least guilty dyan. Baka isa pa nga yan sa masterminds Tapos gagawin yung state witness para ma-absuelto lang. Di ba? I told him that if the value of his testimony is half-baked, we'd rather not use it and just proceed with the case against him. Sabi ni Remulla. Parang kinabahan si Remulla dun Di ba parang nabulilyasa yung statement ni Remulla dyan Remulla added that investigators have encountered difficulties because Bunuan has failed to adequately answer questions regarding the multi-billion peso flood control projects. There are questions that he isn't answering properly. Of course, we are still trying to get everything he can contribute when there are some answers we are not able to get from him. Sabi po ni Remulla. Paano nga kung may gustong marinig na pangalan Yun lang yun Ito, ako malinaw sa akin yan May gusto siyang marinig na pangalan. Si Remulla si Boying Remulla. May gusto siyang marinig na pangalan na hindi binabanggit ni Bunuan. Kaya siya napipikon dyan. Kaya siya magpapalit ng magpapalit siya ng desisyon huwag ka na nga ipasok sa state witness Total, ayaw mo banggitin si Mr. M
eh. Talaga nga naman, oh. Isa pa yan. Ombudsman, hindi ko inaaway yung ombudsman. I have high respect sa ombudsman. Pero sa mga nangyayari, hindi naman kasi pwedeng double standard ang hustisya. Di ba? For example, ang isang witness mo, si Bunoan, sige, 18 Marites, para mas simple, no? Itong 18 Marites, compromise yung integrity. In short, paiba-iba ng sinasabi. Proven and tested, nagsisinungaling. Even yung DOJ, Department of Justice, kinasuhan niya ng cyber libel itong 18 Marites na to. And perjury, di ba? Kinasuhan yan. In short, kadun-dun lang yung sinasabi nila. At NBI mismo, yan din ang sinasabi. Nagsisinungaling itong 18 Marites. O sige, hindi 18 Marites lahat. Yung ilan sa 18 Marites. Tapos gagamitin mo sila bilang testigo or bilang witness against Speaker Martin Romualdez. Diba? Compromise lang nga yung integrity. Ano mangyayari doon sa kaso? Madidismiss din. Diba? May kaso na nga eh. Sinampahan na nga ng DOJ. Kasi gumagawa lang ng kwento. Tapos gagamitin mo pa siya. Diba? Paano yan? Para idiin lang. Si Romualdez, parang ganyan lang yan. O, sige, nagbigay ng 10 statement itong 18 Marites. O. Yung siyam, kasinungalingan. Yung isa, kasi tungkol kay Romualdez, kukonsider mo na siya na hindi kasinungalingan. Sasabihin mo na factual na yan kasi tungkol kay Romualdez. Diba? Hindi pwedeng ganun. Hindi nga consistent itong mga to eh. Kailangan maging patas ng ombudsman dyan. Again, yun din ang hiling ni Romualdez eh. Sampahan niyo ako ng kaso, but fairness ang kinakailangan ko. Kailangan din yung maging patas. Diba? Maging patas kayo. Kahit sino pa yan. Kung si Marcos ba niya, si Sandro Marcos ba niya, si Romualdez ba niya, si Lisa Marcos yan, kailangan natin ng patas. Kasi kung magkakaroon ng judgment dyan, magkakaroon ng ruling dyan, tapos hindi naging patas yung dinaan ng investigasyon, babalik din sa inyo yan. Diba? Mapupulaan din po kayo dyan. Doon pa lang eh. Sa pagkakaroon pa lang ng contradiction eh, o ng pagkakaiba ng take o ng side ng DOJ at ng ombudsman. Eh medyo hindi na to acceptable eh. Sana maitama ito ng kampo po ni Boyeng Rimulya o ng ombudsman. Panagutin natin ang dapat panagutin pero sa tamang proseso. Diba? Yan din naman ang hiling ng mga DDS. Hiling natin lahat yan. Doon tayo sa patas. Kaya nga tayo may due process eh. Doon lang tayo sa patas. We don't need to manufacture evidence. Kasi kung may evidence siya, lalabas at lalabas yan. And panagutin sila kung sila po ay nagkasala. Ikaw ka-coffee, anong take mo dyan? I-komento ang iyong opinion, ang iyong reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.